At dahil Father's Day ngayong araw, naisipan namin ni tita na maghanda, ngunit wala kaming pera. Kasi nga walang pasok ngayon at walang allowance. Tapos naisip namin na yung mga saging pala dun sa may nawasa, hindi pa pala nakaharvest. Sabi ko kay tita, gumawa na lang rin kami ng lupak para mas makatipid. At sa pamamagitan din noon, makakapag-banding kami mga kabataan. Tinawag ko na nga rin ang buong tropa upang mapadali itong ating gagawin ngayong araw. Ay talagang pagkasabi pa lamang sa kanila, paspas na kaagad ang sama sa akin. Gustong gusto kasi nila yung mga gantong banding. Tinuro ko na nga rin pala dyan yung mga saging na gusto kong tibain. Ay talagang satisfying kapag ikaw ang nagataga ng puno ng saging. Sinabihan pa nga ako ni Jacob na dapat putulin ko nga daw talaga ng tuluyan yung puno. Kasi may mga pamahiin daw yung mga lola na kapag hindi mo daw yung pinutol ng tuluyan, ay ikaw ay mababaog. Totoo nga ba yung mga ganong pamahiin? Sabi ko nga kay Papa ay maglulupak na lang kami ngayong araw dahil wala kaming panghanda. Sabi ko rin sa kanya na babawi ako kapag graduate na at may trabaho. Dagdag pa ni Mama na ganitong araw pala ang kanilang ginagawa kapag wala silang pasok, maglupak sa kanilang bahay. Kung sila ay mga kabataan pa. Hapon na nga rin pala kami nagsimula dahil ang inaasahan ko si Papa. Kasi nga umalis siya. Sa sobrang taas nga ng puno ay nabasag na yung mga bunga nito nung ito ay bumagsak. Mga hilaw nga pala ang pinanguha natin ngayon. Kasi yun naman dapat bawal yung hinog kasi yun ay pang sulbot. Tuwa pa nga ako dahil ang dami nating nakuha ngayong araw ng mga saging. Inabot pa nga ni JJ yung mga natira. Pinagbubuhat na nga rin pala namin yung mga saging na aming natiba ngayong araw. Dahil nakaapat na buwig tayo, ay talagang kanya-kanya bit-bit. Iyo tiba, iyo buhat portion ba ito? Ganito nga pala karami ang ating nakuha ngayong araw. Nahiram na nga rin pala kami ng lusong kina Uncle ninyo para makapagsimula na tayo dahil hapunin na tayo. Ay aba, gabi na matatapos to. Shoutout nga po pala kay Kuya Emil Kadapan at kay Ate Asi. Pinaghahati-hati na nga rin pala namin yung mga saging. At dahil wala tayong panggato ngayong araw, pinagkukuha ni Katkat yung mga palapa ng nyog at pinagpuputol-putol para may panggatong tayo. Ito yung mga tipo ko sa babae. Nagsimula na nga rin palang magparikit dito si Vincent. Medyo nahirapan pa siya magpadikit ng apoy kasi nga sariwa pa yung mga gato. Pero buti na lang nakisama. Inutusan ko na nga rin pala si Vincent na maghanap ng magagatong natin. Kasi nga mukhang mahihilaw ang ating sinalang na saging. Dahil kulang tayo sa gato. Ay aba, naging panday ang istong. Sabi ko kumuha ng gatong hindi maging mandirigma. Sinimulan ko na nga rin palang himayin yung mga saging at nilagay sa kaldero para maisalang na. Kasi hapon na. Tinulungan na nga rin pala ako ni JJ para mapadali ang aking ginagawa. Kapag ganito nga pala karaming saging ang inyong isasalang, huwag nyo dadamihan ng tubig kasi baka ito ay malabsa. Yung sakto lang ba? Napansin ko nga na kumakalat na pala yung dagta ng saging dito sa may upuan namin. Sinabihan na rin ako ni Mama na linisin ko, baka kumalat pa lalo. At kapag natagalan ay tumigas na. Baka mahirapan ng tanggalin kapag tumagal pa. Pagkatapos ko nga maglinis ng upuan ay nilinisan ko na rin itong lusong. Pinagtripan baga naman ni Jacob at ni VJ. Nagpatulong na nga rin pala ako kay Katkat na bumuhat ng kaldero para maisalang na ito sa apoy. Ito nga pala ang aming unang salang ng saging. Habang iniintay namin na maluto yung saging, sinimulan na rin pala ni Judy May at ni VJ na biyakin tong mga nyog. Shoutout nga po pala sa aking poging-poging Uncle Hernan Dapito, Kuya Ronnie J. Orieta, Cedric Kawaling, at Carlene Atienza. Habang nagabalat nga ng nyog ay hindi mawawala itong chismisan. Ay, gustong gusto ko tong mga gawain na ganito. Ako naman. Andiyan na siya! Say. Nandito. Bilis! Ito! Pagkatapos nga mabiyak lahat ng mga nyog, itong si Katkat hindi na napigal ng kanyang sarili at naggat-ngat na. Nilinisan ko na nga rin pala itong ating kayuran ng nyog para makapagsimula na si Katkat na magkayod ng nyog. Talagang kinuskus ko yan ng sobra-sobra. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay chinek na rin ni Judy May yung ating nakasalang na saging. Ito pala ay luto na, napasarap ng salang. Kaagad na nga rin pala itong hinangon ni Vincent sa apoy. Shoutout nga po pala kay John Jello Martizana, Dave Filamo, Jeneline Itang, Ate LMA Didio, at kay Earl John D. Lubiano. Kahit mainit ang saging ay isa-isa itong pinagdadampot ni Vincent at nilagay sa may planggana. Manhid yarn. Gumamit na nga rin pala dito si tita ng food tong kasi nga mainit talaga yung tubig. Sana all kay Vincent, hindi marunong masaktan. Nagsimula na nga rin pala dito si Vincent na magkahid ng nyog dahil ito yung ilalagay natin sa saging habang ito ay binabayo. Para nga sa ating pangalawang salang ay nagtulong-tulong na rin kami. Shoutout nga po pala sa ating cameraman na si Judy May. Gumagaling ka na, nakaka-proud. Pagkatapos nga nating mahimay ang mga saging ay kagad na rin itong sinalang ni tita sa may apoy. Ito nga pala ang ating second set. Maya-maya ay sinimulan na rin naming balatan itong mga saging. Abay, patibayan na lang sa kapal ng balat ng kamay. Kainamang init baga naman. Kanya-kanya gawa ng paraan para hindi mapaso ang balat. Patinding laban nga ang ating kinakaharap ngayong araw. Heto nga pala ang ating cameraman for today's video, yung naka-black na jacket na yan. Oh, special mention. Pagkatapos nga mabalatan lahat ng saging, ay kagad na rin itong binayo ni tita. Pinagsama na nga rin pala ni VJ ang nyog at ang asukal. Dahil ito yung ating magiging palaman para sa saging. Kumbaga siya yung magbibigay ng lasa sa ating nilupa. 200 pesos nga lang pala ang nagastos namin ngayong araw. Sa sugar, condensed milk
at margarine. Sa punto nga ito napasabi na si Judy May na hindi nga pala madaling gumawa ng lupa kasi ito yung kanilang first time na gumawa ng ganito. First timer pa kung bumayo. Uy, grabe naman. Ang gawain nga pala ni Katkat ay kumain ng ating niyog na may asukal at isawsaw sa may saging. Medyo hilaw pa nga ang ating unang salang ng saging. Hindi maganda ang pagkaluto kaya't dumidikit pa talaga sa kahoy. Mukhang hindi nga sasapat ang ating unang niyog na kinuha kina Lola. Kaya't pupunta tayo sa kanila para kumuha ulit ng bagong niyog. Tapos yung ating asukal ay kakaunti na lang din kaya't bibili na rin tayo. Pagkarating nga kina Lola ay kaagad na rin dumampot si Judy May ng mga niyog. 3 niyog nga pala ang ating idinagdag. So balong 8 niyog po ang ating nagamit ngayong araw. Dumagdag nga rin pala tayo ng asukal, kalahating kilo at 1/4. Pagkarating nga natin sa bahay ay kaagad na nakaabang yung mga aso sa akin ay dilap ng dilap. Hindi nga namin napansin at hapon na pala. Pero patuloy lang sa pagbayo si tita. Uy, grabe naman. So bali nakatatlong sala nga pala tayo ng saging. Pagkatapos nga ng ilang oras ay ginabi na talaga tayo mga sis. Shoutout nga po pala sa SK nyo. SK nyo ba yan? Tagabayo lang namin lupak yan dito. Ay, charot. At dahil nahuli si kuya, siya na yung inatangan namin na magbayo. Sinabihan baga naman namin na, punta ka na dito, kakain na. Hindi niya alam na hindi pa kami tapos, so siya na lang yung pinagawa namin. Shoutout nga po pala kay Lorraine Biluno, JM Santa Maria, Justin Ray Rico Puerto, kay Art Iranjo na niloko, at kay Art Narciso. Yun lang guys, thanks for watching. Bye-bye!